Hello mga viewers, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Misaga. Ito na naman ang panibagong good vibes and magbibigay sa atin ng panibagong kaalaman at inspirasyon sa ating buhay. Meron po tayong mga kasama ngayon na walang iba ay ang ating kaibigan na si Miss Risa Bonifacio. Ay kuya, musta? Kamusta ka naman, Risa? Okay lang. So I think bago ka sa work, di ba? Yeah, bago lang. Galing lang lang sa work ngayon kasi busy ngayon sa mall. So happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng mga nanay ngayon. Yes, happy Mother's Day pala sa lahat. Before tayo magsimula, tanongin si Risa, ano ba yung ginagawa niya, daily routine niya sa kanyang buhay dito sa Canada. So, ano ba yung mga na-experience mo since nung nag-start ka rito, na dumating ka sa Canada, and then ano yung lifestyle na ini-expect mo before? So dati, inisip ko is madali lang dito sa Canada. Pero since ilang taon na rin ako rito sa Canada, like 10 years, so hindi ganun kadali ang buhay. Talagang kayod dito, puro trabaho, by work. Minsan, gumagala with friends. But the more is like work talaga. Enjoyment din sa lifestyle. Siyempre, pag puro work, baka may stress ka, mabalik ka. At least lumalabas naman with friends. So, yun. Oh, that's good that na-enjoy mo pa rin. So, anyway, sa work naman, aside of your works, ano pa yung mga pinagkakabalan mo? Like ngayon, nag-gym ako. Oh, that's good. Nagpapa-LT. Sa una. So, yun, nilalagaan natin yung sarili muna natin ngayon. At saka kasi ngayon, yung panahon ngayon, hindi na natin alam, hindi na natin masasabi kung ano yung mangyayari. So, yun. So, that's good. Actually, Risa, nabanggit mo rin sa akin about sa mga kalagayan ng buhay dito sa Canada. Kagaya niyan, kaya mo maging healthy. So, nabanggit mo rin sa akin na hindi mo rin alam kung hanggang kailan yung lifestyle natin dito sa mundo, di ba? So, parang may something na ano ba yung nakapagbigay ng impormasyon sa'yo na bakit na pumasok yan sa isipan mo nung nandito ka sa Canada. I know, nung nasa Pilipinas ka, hindi natin iniisip yan, di ba? Yung mga buhay na ganyan. Pero nung nandito ka na sa Canada, parang naging matured ka sa lifestyle mo dahil sa na-experience mo ngayon. So ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo in the future? Like for example, may piniprepare ka ba? May na-prepare ka na ba? May hinanda ka ba para sa future mo? Yun nga, isa sa mga na-discover ko dito sa Canada is like ang difference nga doon sa Pilipinas. Dati sa Pilipinas, di ko naman inisip yung future ko dati. Siguro dahil bata pa ako or kung ano mang mangyari sa akin, hindi ko rin iniisip pa. Pero since nandito na ako sa Canada, marami akong na-discovering mga bagay-bagay like tulad na yung pag-retirement ka na, pag tumanda ka na. Sabihin, Risa, yung mga retirement na pinaghahandaan mo sa future mo, kaya ka nag-work ngayon para in the future mo may matudukot ka case sa kailangan mo, especially financially. Yes. Yun nga, dito na-discover ko yung life insurance. Ko rin yung para sa future ko, like pag tumanda ako is may makukuha ako, may madudukot ako, may protection ako, at saka secured na ako. And then sa pamilya ko, hindi ko na sila iisipin o hindi na nila ako iisipin in case na may mangyari man sa akin dahil ngayon hindi mabigat sa kanila. Yung buhay natin kasi ngayon hindi natin masasabi kung hanggang kailan ba tayo or kung ano mangyayari sa atin, hindi natin alam. Life is short, right? So dito, naisip kong nakakuha na ako actually ng plan. Introduce sa'yo natin ng plan na to. Actually, nakilala ko si Miss Risa Gatboton. So, siya yung nag-introduce sa akin nitong nung plan na to. Insurance. Okay, that's good. So, ano naman yung mga nakita mo rito? Bakit na-decide mo na kunin tong plan na to? Actually, talagang nagandaan ako dito sa plan na to dahil malaking tulong ito sa pamilya ko at saka sa future ko. Like, sa family ko, di na nila isipin kung saan sila maghahanap ng pera or tulad ng sinasabi mo kanina na pinaghahandaan talaga. Pinaghahandaan talaga yung kasi di naman natin malalaman kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. So at least secured na ako, secured na yung pamilya ko. May maiwan ako sa pamilya ko para sa future nila. So yun, pinaghandaan ko yung future ko, pinaghandaan ko yung future ng family ko. Totoo yun. Magandang talagang impormasyon yan. Actually, ilang taon na ba yung plan mo? Kailan ka ba nag-start yan? Nag-start ako sa kanya is 2019. So, 5 years na akong plan holder. Plan holder na to. Oh, that's good. Ano naman yung nakita mo? May improvement ba?
may benefits ka pa talagang nakikita rito. Kasi syempre yung mga tao, alam nila, gastos lang to eh. Hindi nila inisip yung future, di ba? Yeah. Pero ikaw, ang ginagawa mo, nakita mo kasi. So sa 5 taon na plan holder ka, ano yung nakita mo rito na ma-advantage, na magaganda, na pwede mo may bigay na impormasyon sa kanila? Ito po pala is advice ko lang sa inyo. Since siguro marami sa atin na hindi naman nila alam tong ganitong plan, ganitong insurance na to. So, ma-advise ko lang kung gusto nyo pong malaman at gusto nyo i-share po namin sa inyo yung ganitong insurance, pwede nyo pong tawagan si Miss Risa Gadbonton, ang advisor ko. So, napakahalaga po talaga na itong insurance na to sa buhay natin, na lalo na pag yung about na sa life natin, hindi natin masasabi. So, salamat Kuya Jerry, sana nakatulong sa mga viewers natin tong na-share ko sa iyo, at sana malaman din nila yung kahalagaan ng plan na to, na insurance na to. Yeah. Actually, maraming salamat sa iyo, Risa, sa time mo talaga. I know naman, sana nga nakatulong nga sa kanila at mas maintindihan nila pero nga ba talaga kahalagaan ng insurance dito sa atin, lalo na nandito sa Canada. Alam naman natin, napakamahal ang mga cost of living dito talaga. So maraming salamat mga kaibigan. Naway sana mapulutan nyo ng aral yung binigay namin na information sa inyo. Thank you.